Sa likod ng tahimik na sakahan, may mga lihim na hindi dapat mabunyag, pero si Ruel ay nakatagpo ng isang dasal na nagdala ng kamalasan sa kanilang buhay. Ang dasal na ito ay tila kasunduan sa isang mangkukulam, kapalit ng masaganang ani ay mga sakripisyo mula sa kanilang pamilya. Habang unti-unting nawawala ang kanilang mga alaga at mga tanim, isang misteryosong anino ang nagbabadya sa dulo ng kanilang taniman. Paano haharapin ni Ruel ang mangkukulam at maililigtas ba niya ang kanyang pamilya mula sa sumpa na bumabalot sa kanilang sakahan? May ibabahagi lang po akong kwento sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot kayo o maaawa sa akin. Sana lang ay hindi ninyo ako husgahan. May dahilan kung bakit ko ginawa ang mga bagay na ginawa ko sa kwento kong ito. Ako po si Ruel. Nung bata pa ako ay may sakahan kami sa isang liblib na lugar sa probinsya. Minana pa ng mga magulang ko sa mga lolo at lola nila. Tahimik ang buhay namin doon. Malayo kami sa kabihasnan, pero hindi naman namin yun iniinda. Ang mahalaga ay masagana ang sakahan namin. Maraming hayop, maraming tanim. Hindi kami nagugutom. Isang araw, may natuklasan akong bagay sa kamalig namin. May nakaukit sa dingding. Inukit ko yung mga ukit kasi hindi ko mabasa. Sobrang lumana. Pero nung naayos ko na, ay nabasa ko na. Dasal pala siya. Dasal para sa proteksyon ng mga tanim namin. Naging interesado ako kaya binasa ko yung dasal paulit-ulit. Kinabukasan nawalan kami ng lahat ng hayop. Ninakaw sila, nagulat kami pero wala kaming magawa. Nung gabi bago ako matulog ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko na may anino sa dulo ng taniman namin. Parang tao na nakaupo. Kinabahan ako. Sinabi ko sa mga magulang ko, pero sabi nila, baka raw magnanakaw lang yon at matakot kapag nakita na may tao sa bahay. Lumipas ang ilang araw, lagi kong nakikita yung anino sa dulo ng taniman namin. Nung minsang puntahan ko ay wala naman akong nakita. Pero nung bumalik ako kinabukasan, may mga tanim na natuyo at namatay. Nung puntahan ko ulit yung lugar na yon, nakita ko ulit yung anino. Doon ko naisip na may kinalaman yung anino sa pagkamatay ng mga tanim namin. Sinabi ko sa mga magulang ko pero hindi sila naniwala. Sabi nila, wala raw tao na kayang pumatay ng mga tanim sa isang iglap. Hindi ko na lang sila pinilit. Nung minsang maghukay ako sa lugar na laging pinupuntahan ng anino, may nahukay akong rosaryo. Rosaryo ng lola ko. Nakita ko siya nung minsang maglinis ako sa kwarto nila. Bakit nakabaon doon yung rosaryo ni Lola? Nung sumunod na araw may nahukay naman akong singsing. Singsing naman yun ni Mama. Doon ako kinutuban na may masamang nangyayari at may kinalaman doon yung anino. Nung minsang maghalungkat ako sa kwarto nila Mama, may nakita akong journal. Journal pala yun ng isang ninuno namin. Doon ko nabasa yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nalaman ko rin na ang dasal na yun ay isang kasunduan sa isang mangkukulam. Kapag binasa ito, ay bibigyan ng masaganang ani ang sinumang may-ari ng sakahan, kapalit ng isang sakripisyo. Hayop, tao, kahit ano, basta may halaga sa may-ari ng sakahan. Kailangan lang itong ibaon sa taniman at doon ay kukunin na ito ng mangkukulam. Nung mabasa ko yun, ay kinilabutan ako. Ibig bang sabihin ay nakikipagkasundo sa mangkukulam ang mga ninuno namin para sa masaganang ani? At ang hayop na kinukuha ng mangkukulam ay yung mga alagang hayop namin? Nung gabing yon, ay nakita ko ulit yung anino. Nakaupo na naman siya sa dulo ng taniman namin. Naisip ko, hindi na lang hayop ang gusto niyang kunin. Pati mga personal na gamit ng pamilya ko ay kinukuha na niya. Baka ang susunod ay mismong pamilya ko na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nung gabing yon, nagdala ako ng itak. Haharapin ko yung mangkukulam. Natatakot ako pero kailangan kong gawin. Habang papalapit ako sa kanya, ay nagdadasal ako.
Paulit-ulit kong binigkas yung dasal na nakaukit sa kamalig. Nagulat yung mangkukulam. Tumayo siya at tumakbo palapit sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal. Nung malapit na siya sa akin, ay sinugod ko siya at tinaga. Tinamaan ko siya sa balikat, napasigaw siya at tumakbo papalayo sa akin. Hinabol ko siya pero hindi ko na siya naabutan. Nung makabalik ako sa taniman, ay nakita ko na lahat ng tanim namin ay natuyo. Nung sabihin ko sa mga magulang ko ang nangyari, ay hindi sila naniwala. Sabi nila, ako raw ang may kasalanan kung bakit natuyo ang mga tanim namin. Ako raw ang nagsumpa sa taniman namin. Simula noon ay hindi na nila ako kinausap. Umalis ako sa sakahan namin. Hindi ko na kinaya yung pag-aalipusta nila sa akin. Nagtungo ako sa Maynila at naghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay nakahanap naman ako ng trabaho at nakapag-asawa. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay. Baka kasi bumalik yung mangkukulam at kunin ako. Sa kwento ni Ruel, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga lihim ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo sa mga aninong nagtatago sa dilim.